Nagsisimula ang pelikula sa isang hardened US Marine Mike, kumanta ng palm sa isang batang babae sa airport at naglalakbay sakay ng helicopter patungo sa kanyang susunod na misyon. Sa sumunod na eksena, sina Mike at ang kanyang spotter, si Tommy, ay nakaset up sa isang bangin na tinatanaw ang isang disyerto, naghihintay para sa kanilang target. Para makarating, si Tommy ay likas na chatterbox habang si Mike ay may mas seryosong disposisyon. Sila, mapansin ng maraming tao na naglalakad sa isang tabi at maraming armadong sasakyan sa kabilang panig. Napapalapit, ang target ni Mike ay isang 65 taong gulang na terorista, sabi ni Asef, bilang Tommy at ang boses sa radyo. Subukang kunin si Mike na matamaan, napagtanto niya na ang grupo ay nagtipon para sa isang kasal. At ang target ay maaaring ang ama ng grupo. Ang mga bagay ay lalong komplikado kapag ang groom at bride block ang target. Inutusan si Mike na ilabas ang nobyo upang makarating sa target. Ngunit hindi niya madala ang kanyang sarili na kitilin ang isang inosenteng buhay. Ang duo ay makikita ng mga armadong lalaki na nagpoprotekta sa seremonya. Putok ng baril, sumusunod. Agad na tumakas ang target, habang si Mike at Tommy ay napilitang umatras, bilang. Sinimulan silang habulin ng mga armadong lalaki, habang tumatakbo at nagtatago sa likod ng isang bato. Pagbuo, ang mga armadong lalaki ay nagsimulang maglakad patungo sa bato nang si Mike ay mabilis na lumikha ng isang matalino distraction para ipadala sila sa kabilang direksyon. Matapos iwasan ng mga armadong lalaki, humiling ang dalawa. Isang paglikas, ngunit sinabihang kailangan nilang tumawid sa disyerto sa harap nila upang makarating sa isang nayon. 5 oras ang layo, kung saan maaari silang kunin. Naglalakad sila, lumalaban sa mga sandstorm at nakakapasong init. Ini-entertain ni Tommy si Mike sa mga kwento ng kanyang anak sa bahay. Tingnan mo. Sa katahimikan ni Mike at tila may problema, pinilit ni Tommy na buksan si Mike. Inihayag ni Mike na nahihirapan siyang mag-propose ng kasal sa kanyang girlfriend na si Jenny. Pinagtatawanan siya ni Tommy dahil sa sobrang takot, ngunit binibigyan din siya nito ng payo sa simula. Maaaring maging mahirap ang pag-aasawa, ngunit sa paglipas ng panahon ay naiintindihan mo ito. Habang dumadaan sa disyerto, ang hangin ay nagdudulot ng babala na lumilipad sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Seryoso si Mike sa mga senyales. Pag-alala na 33 milyong landmine ang nabaon sa disyerto sa nakalipas na 40 taon. Tinitiyak sa kanya ni Tommy na ito ay isang Berber trick lamang upang ilayo ang mga kaaway. Si Mike ay patuloy pa rin sa pag-iingat, ang kanyang isip ay abala sa babala. Paatras na naglalakad si Tommy, walang pakialam, ilang yarda sa harap ni Mike, pagkuha ng light-hearted dig sa Mike para sa pagiging isang overthinker. Biglang may narinig na click sound, at sumunod ang isang pagsabog. Natapakan ni Tommy ang isang landmine habang siya ay pansamantalang nagbibingi-bingihan. Si Mike ay humakbang patungo kay Tommy, at narito ang isa pang pag-click kung saan nakalapag ang kanyang paa. Nanlamig siya sa gulat. Ang buhangin mula sa pagsabog ay nagsisimulang maalis. Nakaligtas si Tommy sa pagsabog, ngunit ang kanyang mga binti sa ibaba ng tuhod ay pinutol. Si Tommy ay sumisigaw at nanginginig sa sakit. Si Mike, na hindi makagalaw sa sarili, ay pilit na pinapakalma si Tommy. Kapag tila walang gumagana, pinalalaki ni Mike ang anak ni Tommy, na nagbibigay sa kanya ng ilang pagganyak, at nagagawa niyang mag-inject ng morphine na dala ng Marine sa harap nilang bulsa. Pagkatapos ay sinubukan ni Tommy na abutin ang kanyang radyo, ngunit muli siyang naramdaman ng sakit. Nang makita ang kanyang kapareha sa sakit, nag-aalok si Mike na alisin ang kanyang paa sa landmine upang matulungan si Tommy. Iniisip ni Mike na marahil ang landmine na kanyang natapakan ay luma na at defunded. Binalaan siya ni Tommy na huwag, at upang pigilan si Mike, inilabas niya ang kanyang baril at itinutok sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Mike na dapat siyang mabuhay anuman ang mangyari, at binaril ang sarili. Si Mike ay walang magawa na sumisigaw sa kalungkutan, siya ay natigil sa disyerto ng mag-isa, hindi makagalaw. Hindi nagtagal ay napagod siyang tumayo at napaluhod. Napagtanto ni Mike na dapat niyang kunin ang radyo na nasa tabi ni Tommy ilang yarda ang layo. Itinali niya ang kanyang sintas ng sapatos sa isang palakol para hilahin ang radio bag patungo sa kanyang sarili. Gayunpaman, nalaman niya na ang baterya ng radyo ay patay na, at ang extra ay nasa katawan ni Tommy. Nalungkot si Mike,
ngunit nag-iisip ng ibang plano. Gumagawa siya ng pansamantalang pagsasaayos upang singilin ang radyo gamit ang solar power. Magagawa ni Mike na makipag-ugnayan sa kanyang mga nakatataas. Humihiling siya ng agarang paglikas, ngunit sinabihan siya na ang mga rescue chopper ay hindi maaaring lumipad sa kanyang lokasyon. Dahil sa madalas na sandstorm. Kung magiging maayos ang lahat, isang convoy ang magliligtas sa kanya sa loob ng 52 oras. Napasimangot si Mike sa sagot nito. Nagpasya si Mike na pagtibayin ito at maghintay ng pagliligtas. Pagtatakda ng countdown sa kanyang relo. Pagkatapos, isa pang napakalaking sandstorm ang tumama ng buong lakas. Nagagawa niyang hintayin ito nang hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Kapag natapos na ito, ang una niyang napagtanto ay dinala ng bagyo ang katawan ni Tommy, at sa makatuwid ay ang ekstrang baterya sa tabi mismo niya. Ngunit ang radyo ay masyadong malayo sa kanyang maabot. Lumipas ang mga oras. Naubusan ng tubig si Mike at lalong naging desperado. At kung minsan ay nagtataka tungkol sa pagbaril sa kanyang sarili patay. Pagkatapos ay napansin niya ang isang Berber na papalapit sa kanya. Naglalakad sa isang zigzag. Sinubukan ni Mike na balon siya tungkol sa landmine, ngunit ginagaya ng Berber ang kanya. Kilos, tila pinagtatawanan siya. Sinubukan ni Mike na ipaliwanag ang kanyang pagsubok sa lalaking Berber, ngunit iginiit niya na dapat gawin ni Mike ang susunod na hakbang. Kinuha niya ang water flask ni Mike at nawala. Sa disyerto, ganap na dehydrated at desperado, si Mike ay nagpapatuloy sa pag-inom ng kanyang umihi. Nang mapansin niya ang isang batang babaeng Berber na paparating, ibinalik ang kanyang prasko ng tubig. Ibinigay niya ito kay Mike at napuno ito ng tubig. Kahit na hindi nagsasalita ang babae. Gamit ang kanyang mga larwang sundalo, tila sinabi rin niya kay Mike na kailangan niyang umalis sa minahan at magpatuloy. Sinabi sa kanya ni Mike na hindi siya makagalaw at hiniling sa batang babae na kunin sa kanya ang kanyang radyo. Ngunit hindi maintindihan ng dalaga. Desperado, masyadong maingay si Mike na tinatakot ang babae. Sa lalong madaling panahon, ang gabi ay bumagsak at ang temperatura ay nagsisimulang bumaba. Si Mike ay nagsindi ng apoy upang panatilihing mainit ang kanyang sarili. Nagsisimula siyang makarinig ng mga ingay ng mga ligaw na hayop. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinitingnan ang mga larawan ng kanyang kasintahan upang manatiling magambala. May nakita siyang video mula sa kanyang kasintahan. Sa video, sinabi ni Jenny kay Mike na naghihintay siya sa kanya. Dapat manalo si Mike sa digmaan at bumalik sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ng maging emosyonal si Mike. Natatakot siya na baka hindi na niya makita ang kasintahan. Pagod na sa lahat ng nangyayari sa kanya. Siya ay nagsimulang matulog, ngunit siya snaps out mula sa ito upang malaman na ang apoy ay namatay out. Natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga ligaw na hayop. Sinusubukan niyang takutin sila gamit ang kanyang baril, ngunit nabigo. Kinaladkad ng mga hayop ang katawan ni Tommy. Isang hayop ang nagsimulang tumungo sa kanya. Ngunit gamit ang kanyang tanglaw, binaril ni Mike ang hayop gamit ang kanyang baril. Ang hayop ay dumapo sa isang landmine. Nagdudulot ng pagsabog at tinatakot ang iba pang mga hayop. Dumating ang umaga, at ganoon din. Dumaan muli si Berb Ehrman. Sinabi niya kay Mike na napakaswerte niya na nakaligtas siya hanggang ngayon. Kahit makatapak sa isang landmine at magpalipas ng isang gabi sa disyerto kasama ang mga mababangis na hayop. Muli niyang iminumungkahi na humakbang si Mike, ngunit hindi sumunod si Mike. Sinabi sa kanya ni Mike na malamang na alam niya ang lokasyon ng mga minahan, dahil palagi siyang naglalakad sa isang pattern. Ang Berber ay tumugon na hindi niya alam kung nasaan ang mga landmine. At naglalakad lamang siya sa isang zigzag, dahil ito ay mas ligtas kaysa sa tuwid na paglalakad. Muli siyang hiniling ni Mike na kunin ang kanyang radyo. Sa wakas ay sumang-ayon ng Berb Ehrman at ibinalik ang radyo kay Mike, at pagkatapos ay tumuloy na siya. Tiningnan ni Mike ang kanyang relo, at May 24 na oras pa para dumating ang tulong. Dahan-dahan siyang nagsisimula, naghahalucinate. Nakita ni Mike si Tommy na nagising mula sa kanyang kamatayan, ang haka-haka na si Tommy ang nag-udyok kay Mike. At sinabi sa kanya na makakalabas siya dito ng buhay. Lumubog muli ang araw, at nagsimulang mag-isip si Mike. Muli niyang nakita ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga hayop. Nagsimulang bumaril sa kanila sa dilim, ngunit inaatake pa rin siya ng mga hayop. Nawala siya sa kanyang iniisip.
habang nakikipaglaban siya sa mga ligaw na hayop. Sa pagsikat ng araw, muling bumabalik si Mike sa realidad. Lahat ng mababangis na hayop na umatake sa kanya ay patay na nakahimlay sa paligid niya. Sa kabila ng pagiging outnumber, nagawa niyang patayin ang lahat ng mga hayop. Si Mike ay nag-iisa sa disyerto na iyon, sa kanyang paa sa ibabaw ng minahan, nang hindi gumagalaw sa huling 45 oras. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang komunikasyon mula sa kanyang senior na nagpapalam sa kanya na ang rescue team ay nahuhuli na. Tinatanong siya ng senior kung kaya niya. Humawak ng 17 oras. Nakalampas na sa kanyang breaking point, sumagot si Mike na hindi siya makakapunta. Karagdagang, sinabihan siya ng major na may gustong makipag-usap sa kanya. Narinig ni Mike ang boses ni Jenny. Si Mike ay nagsimulang humingi ng tawad sa kanya dahil sa pag-iwan sa kanya, para sa pagkagulo ng lahat. At sa pagsira sa lahat ng kanyang hinawakan. Nagsimula siyang mag-hallucinate, at nakita niya si Jenny na nakaupo sa isang sopa sa harap niya sa disyerto. Sinusubukan niyang abutin siya, ngunit nagsisimula siyang mawala ng lakas. Nagsisimula na siya, gumuho, nang mahuli siya ni Berber, na tila dumating nang wala saan. Sinimula ng lalaki ang pag-aalaga kay Mike, mga sugat, at sinabi sa kanya ang tungkol sa oras na minsan din siyang nakatapak sa isang minahan, na nagtanggal ng kanyang binti. Sinabi niya kay Mike na ang pagkawala ng kanyang binti ay parang nawala sa kanya ang lahat sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang sakit ng pagkawala ng kanyang binti ay naanod lahat nang makilala niya ang kanyang asawa at magkaroon ng isang anak na babae. Sinasabi niya na kahit ano nangyayari sa buhay natin, kailangan nating magpatuloy. Sinabi ni Mike sa lalaki na siya nga ay maswerte. Bilang kanya, anak na babae na nagdala sa kanya ng tubig ay talagang maganda, at may ngiti ng kanyang ama. Sabi ng lalaki kay Mike, na wala na siyang anak na babae. Namatay siya sa isang pagsabog ng minahan, sa panahon ng isa sa kanilang ama-anak na babae. Mga ekskursyon upang maghukay ng mga minahan at palitan ang mga ito ng mga lata. Nakikinig si Mike na tulala. Sinabi sa kanya ng Berber na masaya siyang nakilala ng kanyang anak si Mike, ngunit kailangan niya talagang mag-move on ngayon. Tapos, umalis na siya. Nakita muli ni Mike ang kanyang anak, ngunit mabilis itong nawala sa hangin. Nagsisimula na si Mike mag-hallucinate ulit. Nakita niya ang kanyang mapang-abusong ama na dati ay binubugbog ang kanyang ina habang siya ay walang magawang nanunood. Nakikita niya ang kanyang ina na may karamdaman. Nakikita rin niya ang mga magagandang pagkakataon na kasama niya ang kanyang kasintahan. Sa sandaling yun, naririnig niya sa radyo na dumaraan ang rescue team, at kailangan nila siyang gawin. Alam ang eksaktong lokasyon niya. Kinuha niya ang kanyang flare, ngunit bago niya ito magamit, mula sa mga terorista. Bago simulan ang pagbaril sa kanya mula sa ibabaw ng burol. Ang pagbaril ay nag-trigger ng pagsabog ng minahan sa malapit, na nagpapadala ng flare na lumilipad mula sa kamay ni Mike at naabot. Sinusubukan niyang pumutok pabalik, ngunit siya rin. Mahina, ngunit naaalala niya ang kanyang kasintahan, at ginagamit ito bilang pagganyak. Pagkatapos ay ginamit ni Mike ang kanyang baril sa pagbaril sa lupa at nag-trigger ng mga pagsabog ng minahan sa paligid niya, na lumilikha ng usok ng buhangin, na pinoprotektahan siya mula sa ang kalaban. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang kanyang sniper rifle at inalis ang mga terorista. Sa pagsagip, team na dumadaan, hindi pa rin maabot ang flare. Naaalala ni Mike ang mga salita ng Berberman na mayroon ka. Para magpatuloy, siya ay tumalon ng pananampalataya at gumawa ng isang hakbang pasulong. Walang nangyayari, wala, pagsabog. Napag-alaman niyang ang minahan na natapakan niya ay isang lata. Malamang na inilagay doon ang anak na babae ng Berber noong siya ay nabubuhay. Nakahinga ng maluwag si Mike. Mabuhay, sa kabila ng mga sugat na hindi dahon ng lega na natamo niya sa standoff. Nagsisimula siyang sumabog, luha, marahil siya ay gum-on. Pagkatapos ay pinutok niya ang flare at bumagsak sa lupa. Hinanap siya ng rescue team, at bumalik siya sa bahay. Pag-uwi sa airport, hinihintay siya ni Jenny, na may masayang luha sa kanyang mga mata. Bago pa man siya yakapin, bumagsak siya sa isang tuhod, tulad ng ginawa niya sa lahat. Iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Pagkatapos ay nag-propose siya sa kanya, na nangangakong hindi na siya muling iiwan.